natin kanyang pagmamahal at siya ang dakilang tagapag-adya ng bawat taong may tiwala sa kanya. Second verse now. O ipagpunyi ang karangalan ng hari nating makapangyarihan. Buong kalikasan ay nagbabadya, saksi sa ganap na kadakilaan niya. Hindi masambit, umidang dila sa paghahayag ng kanyang kalinga. Katulad ng balong na walang hanggan, hindi nagmamaliw kanyang katapatan. Last stanza now. Taong mahina, lubhang marupok, sa Diyos na hari, manalig ng lubos. Kanyang kahabagan, walang katulad, hari mang-aaliw at tagapagligtas. Maraming salamat po sa awiting yan at manatili tayo nakatayo. Isunod natin yung awiting Praise to the Lord the Almighty. Awitin naman po natin ng first hanggang fourth stanza ulit. Praise to the Lord the Almighty. Praise to the Lord. On the first verse now, sing. Praise to the Lord the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Praise Him in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shelters thee under His wings, He so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires here have been granted in what He ordained? Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy daily attend thee. Wonder anew what the Almighty can do, if with His love He befriend thee. Last stanza now. Praise to the Lord, oh let all that is in me adore Him. All that hath life and breath, come now with praises before Thee. Let the amen sound from His people again. Gladly for I we adore Him. Ay na po yung mga kaupo, tawagin na po yung service. Amen. Ang sabi ng awitin, bago tayo maghiwa-hiwalay, na ang Diyos ay isang Diyos na mapagmahal, at kung hindi nyo lang alam kung gaano kadakilang pagmamahal ng Diyos, bigyan nyo kayo ng isang example, no? Hindi nyo ba alam na ang buhay natin ay hindi natin kontrolado? No? Hindi nyo ba alam sa murang edad ng 15, 17, 18 to 20, merong mga tao na hindi na nagising? No?
merong mga tao na biglaan na lang nawawala, no? Hindi natin hawak ang ating buhay. Kahit na ikaw ay may hawak na pera, kaya mong ipagamot ang sarili mo pag oras mo na. Ito ang katotohanan kung bakit pwede niyong makita ngayong umaga na ang Diyos ay totoong mapagmahal at dakila. Saang paraan? Ganito, pagkagising mo, isipin mo, humihinga ka pa. Yun ang una. Pangalawa, may buhay ka pa. No? Ibig sabihin, panibagong pagkakataon, panibagong araw, dapat i-appreciate nyo na yung mga bagay na yan, hindi nyo yan ginawa, hindi nyo yan nakuha, yan ay galing sa Diyos. Plus pa, kung may bahay ka, kung meron kang kinakain sa araw-araw, ibig sabihin nun, ang iyong mga kailangan ay pinoprovide ng Diyos. Ang question dito is ito, naniniwala ka ba na nanggaling sa Diyos yan? Ang isang proof na nanggaling sa Diyos yan, hindi mo yan kontrolado. Hindi mo kontrolado ang buhay. No? Kaya anytime, anywhere, pwedeng mawala ang buhay natin. Pero habang nagigising ka pa sa umaga, panibagong grasya naman yun ng Diyos. Sabi sa Lamentations, napakadakila ng pagmamahal ng Diyos na ang kanyang awa ay araw-araw fresh at bago. No? Kaya pag-isipan nyo mabuti. May Diyos na dakila, galit sa kasalanan, pero patuloy ka pa rin niyang binibigyan ng buhay, nagigising ka pa rin, nagising ka ngayong araw, magigising ka pa rin bukas. Huwag mong sayangin ang buhay mo, ayusin mo ang buhay mo. Huwag mong sayangin at kilalanin mo ang Diyos. No? So sa ating pagsisimula, tayo ay magsitayo at maghiwa-hiwalay tayo ngayong umaga sa ating mga Sunday School. Pag-isipan nyo mabuti yung sinabi ko sa inyo. Merong Diyos. Maniwala ka o hindi, may Diyos. Pag tumingin ka sa paligid mo, makikita mong may Diyos. Dahil walang taong kayang gumawa ng lupa, kahit yung mayon na yan, kahit yung karagatan na sobrang lawak, hindi kayang gawin ng tao. Saan galing yan? Sa Diyos. Ang buhay natin, hindi rin yan kayang likhain ng tao na magkaroon ng buhay ang isang lupa, pero yung lupang ito na meron tayo ay may buhay. Bakit? Kasi ang Diyos, pinahihintulutan tayong mabuhay araw-araw. Pag-isipan niyan. Ayusin niyo ang sarili niyo sa Diyos, kilalanin niyo ang Diyos sa araw na to. Let's pray. Lord Heavenly Father, we pray this morning na ang aming pong panalangin every Sunday School, sa aming pag-aaral, ay hindi lang Panginoon panibagong araw para magbukas ng Bible, magbasa. Ang aming goal, makilala ka po namin, malaman namin ang iyong mga katotohanan, ang iyong kaligtasan, ang iyong pangako sa inyong salita, at ang inyong mga dakilang grasya na binigay sa amin na hindi namin, Lord, mabilang. Sa pang-araw-araw, Panginoon, nandyan ang buhay, nandyan ang pag-iingat, nandyan ang provision, nandyan, Panginoon, ang tulong sa amin, sa aming emosyonal, pisikal. Hindi nyo kami, Lord, pinapabayaan. Pero galit po kayo sa kasalanan. Yun rin ang isang katotohanan. Lord, dalangin po kami na hindi namin sayang ang araw na ito, maibigay namin ang aming best. Buksan niyo po ang aming isip at puso, Panginoon, sa pakikinig. At kayo, Panginoon, ang maintindihan, hindi po Lord na natuturo. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Okay, let's divide. Okay? So, yung iba ay mga doon naman sa 11 and 12, stay na kayo dito. Matatanda na kayo. Okay? Para sa mga nandito, ang kailangan nyo ay ang inyong Bible. Get your Bibles at yung copy natin. No? Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay isang doktrina na mahalaga sa mga Kristyano. Tinatawag natin na glorification. Okay, English, glorification. Iintindihin natin yan. Anong ibig sabihin ng glorification? Kunin yung mga Bibles nyo at mga notebooks nyo kung meron kayo at mag-aaral tayo ngayong umaga ng tungkol sa glorification. Okay. Para sa lahat ng nandito, kung nandyan pa yung inyong copies at nandyan pa ang inyong mga
ready ang inyong mga ballpen. Ito ang gagawin natin. Okay? Ang glorification, para sa pagsimula natin, from the word itself, the word glory, yung word na fication, ibig sabihin yan ay ginagawa yon sa isang subject, no? So, ginagawang glory, nilalagyan ng glory, or ginagawang may glory ang isang tao, no? Ang glorification ay isa sa pinakamahalagang konsepto na pinapakita sa atin na kung saan pinapakita dito na pagdating ng dulo ng ating buhay, or in case man na hindi man tayo mamatay kasi dumating na ang Panginoong Jesucristo, mayroong mangyayari sa atin, no? The word salvation, simulan natin doon sa blessing of the gospel. Ang blessing ng gospel ay salvation. Anong pagkakaintindi natin sa kaligtasan? Niligtas tayo saan? Saan? Anyone? Niligtas tayo sa kasalanan. Hindi lang yun. Niligtas rin tayo sa kabayaran ng kasalanan. Okay? Gusto ko po maintindihan natin na ang glorification ay ang nasa pinakadulo. No? Nasa pinakadulo ng mga blessing na matatanggap natin. Ito yung future. Okay? Pagtapos natin manampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang sabi doon, papatawarin tayo, lilinisin tayo, idideklara tayong walang kasalanan kasi may namatay para sa atin. Hindi lang yun. Tayo ay makakatanggap ng grasya, mapapatawad tayo, ang ating mga utang ay mababayaran, utang ng kasalanan. Tayo ay mamamatay kasama niya, sabi ng Romans chapter 6. Tayo ay mabubuhay kasama niya, sabi ng Romans chapter 6 at 1 Corinthians 15. Bibigyan daw tayo ng bagong buhay. Idideklara tayong malinis, hindi dahil malinis tayo, kundi dahil may nagbayad ng kasalanan natin, humugas ng kasalanan natin gamit ang kanyang buhay. Tayo ay ibabalik sa Diyos dahil hindi nagalit ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi may nagbayad ng kasalanan natin at dahil bayad na yung kasalanan na kinakagalit ng Diyos, makakabalik ka na sa Diyos. No? Hindi dahil sa nagawa mo, kung hindi dahil sa nagawa ni Kristo. At ngayon makakalapit na tayo sa Ama, sa Father, na kung saan siya ang nagbibigay ng blessing papunta sa atin through Christ, through the Holy Spirit. Pagkatapos nun, meron pa tinatawag na sanctification. Hinihiwalay tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Anong ibig sabihin nun? Isang beses lang tayo, yung tinatawag na definitive sanctification, isang beses lang tayo tinanggal sa kasalanan. Ngayon, malaya ka na, pwede ka nang pumili kung magkakasala ka pa o hindi na. Pwede mo nang sabihin na no sa kasalanan. May choice ka na. Kasi nasa Panginoong Jesucristo ka na. Ang pangalawa, progressive sanctification, yung patuloy na paghihiwalay sa iyo ng Diyos sa kasalanan dahil ikaw ay na kay Kristo na, binayaran niya ang buhay mong bago na pwede mong lakaran ngayon, na pwede mong talikuran ng kasalanan, patuloy kang babaguhin, patuloy kang lilinisin sa tulong ng Holy Spirit, at may choice kang piliin ng Diyos every time dumating sa iyo ang temptation at kasalanan. Ang sabi ko sa inyo nung Sunday, nag-i-scroll ka lang, may picture ka diyang nakita na hindi mo dapat titigan, hindi mo dapat tingnan. Diba? May choice ka, pwede mong scroll up na at magpatuloy doon para hindi ka magkasala, or titigan mo yon at ilagay mo sa isip mo para magkasala ka. No? Kahit ang pagtingin sa babae o sa lalaki na may pagnanasa ay tinatawag na adultery sa harapan ng Diyos. Hindi yan biro at nasa Biblia yan. Ang sanctification ang naglilipat sa atin mula sa ating makasalanang estado papunta sa isang estado na pwede nating
habulin o pwede tayong sumunod sa kabanalan. Ibig sabihin, you have the choice na sumunod at kilalanin si Kristo. No? Hindi magkahiwalay yung pagkakakilala at pagsunod kay Kristo. Kasi habang nakikilala mo si Kristo, sumusunod ka sa Kanya. Kasi nakikilala mo yung Kanyang mga ethics, yung Kanyang morality. No? Alam niyo yung pagkakaiba sa morality ng tao at kay Kristo? Ang sabi ng tao, huwag mong hahayaan na ikaw ay matapakan, ipakita mo kung sino ka, valuable ka. Sa harapan ni Kristo ganito, mabuhay tayong mapayapa, at kung ikaw ay sinaktan sa kabila, ibigay mo ang kabila. Kita niyo yun? Anong reaksyon ng mga tao? Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Ako ba? Lalaki ako, hindi dapat ako na tatapak-tapakan. Well, si Kristo, lalaki rin. Ibig mo sabihin, hindi lalaki si Kristo. Iba lang ang inyong morality. Si Kristo, mabuhay ng mapayapa, kahit na merong mga taong pinagtatawanan siya, hindi niya nilalabanan yon. Pinagpipray niya pa nga yung pumatay sa kanya. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakita niyo yun? Ganun ang isang biblical na lalaki kung susunod ka kay Kristo. No? Sa mga lalaki na nandito, no? Si Kristo ang nagpakita ng pagkalalaki. Isang example pa dyan, nung siya ay sumunod sa Diyos Ama, ang sabi niya, ayoko kung pwede lang hindi dumaan sa akin ang kopang ito, kasi alam niyo yung dadanasin niya eh. Kung pwede sa akin lumagpas ito, pero ang sabi niya, hindi sa gusto ko, kung hindi sa will mo, Ama. Ano ibig sabihin nun? Ipinapakita doon na ang biblical na lalaki na susundan natin, si Kristo, kung lalaki ka, kung meron kang responsibility, kung meron kang commitment, gagawin mo yon kahit na anong mararamdaman mo sa bagay na yon. Yun ang pagkalalaki, no? Na pinapakita ng Biblia. And that is also why ang sinasabi natin, pag sumusunod ka sa Diyos, sumusunod ka kay Kristo, ibig sabihin nun, kinikilala mo siya. Yun ang mga nangyayari pag tayo ay naligtas. Pag naligtas ka, ang daming blessing na natatanggap natin na halos nga wala tayong ginawa. Tagatanggap lang tayo. Pasalamat tayo sa kaligtasan na binigay ng Diyos, sa awa na binigay ng Diyos. Dahil kung hindi, impyerno ang kalalagyan natin para bayaran yung karapat-dapat na bayaran dahil sa kasalanan na ginawa natin. No? And at the same time, yung progressive sanctification, yung patuloy na pagtulong ng Holy Spirit sa iyo para linisin ka. Hindi nyo ba alam na merong pagtatapos yon? Merong katapusan yung patuloy na paglilinis sa atin ng Holy Spirit. Na pagtulong ng Holy Spirit sa atin. Everyday, pagkagising mo, nagalit ka, papaalalahanan sa ng Holy Spirit. Kristyano ka na, hindi pwede ka magalit, pero hindi ka pwede magkasala. No? Hindi ka pwede magsalita ng masama sa kapwa or saktan yung kapwa mo dahil sa galit mo. Pinapaalalahanan ka ng Holy Spirit habang binabasa mo ang Biblia. Kasi paano mo malalaman na bawal? Di ba? Paano mo malalaman na hindi ito gusto ng Diyos kung hindi mo binabasa ang Biblia mo? Nakakakuha po ba natin? No? Kaya kasama, basic sa isang Kristiyano, ang pagbabasa ng Biblia at pananalangin sa Diyos. And of course, basic rin sa isang Kristiyano dapat ang sumasama siya sa grupo ng mga mananampalataya para purihan ng Diyos. At yan ang ginagawa natin every Sunday. No? Ang pinakahuli sa lahat, after nito, ang katapusan ng progressive sanctification ay yung tinatawag nating glorification. Bakit? Kasi habang buhay ka pa, tutulungan ka ng Holy Spirit, i-conform kay Kristo. Hinihiwalay ka niya sa kasalanan. Every time may kasalanan sa iyo, hinihiwalay ka ng Holy Spirit at tinuturo ka niya kay Kristo. Pero may katapusan yon. Ang katapusan nun, syempre, pag tapos na rin ang ating buhay. O pangalawa,
ito yung pag-usapan natin, bumalik na ang Panginoong Hesukristo sa lupang ito. Dahil doon sa puntong ito, ang mangyayari sa atin ay itong glorification. Pag bumalik ang Panginoong Hesukristo sa isang kisap mata, sabi ng Biblia, tayo ay dadaan sa proseso ng glorification. Ano ang glorification ngayon? Pwede ba dyan may labas? Glorification is the divine act of God whereby the element or part of man, kung naisusulat nyo sa inyong mga notebooks, the element or the part of man which is mortal will be changed into a state and condition of immortality. No? Ano ibig sabihin yan? Magiging papalitan at gagawing immortal ang isang mortal na body. Ha? Immortal. Naririnig ko yan sa mga palabas, sa mga Greek mythology. Narinig ko yung mga immortal na yan, no? Yung mga ano yan, yung mga demigods, demi-human. Hindi yan, hindi yon. Ang mortal at immortal ay salita na ginamit para ideklara ang isang tao na mortal at immortal. Ang immortal ay kabaliktaran lamang ng mortal. Kaya, bigyan natin ng definition. Ano bang ibig sabihin ng mortal? Ang mortal is someone, no, who is subject to death. Anong ibig sabihin natin ng subject? Inevitable. Subject. Under tayo sa kamatayan. Ibig sabihin, inevitable ito. Ito ang reality sa lahat ng lalaki at babaeng ipapanganak sa mundong ito at mabubuhay sa mundong ito. Tayo ay may katapusan. No? Merong end ang lahat. Ito ang katotohanan. Hindi natin control kung kailan. Hindi yan kaya pigilan ang dami ng pera mo pag oras mo na. No? Hindi rin yan kaya pigilan ang lakas mo. Kahit na gaano ka pa kalakas, pwede mo yan ma-delay, pwedeng tumagal ng konti, pero at the end of the day, darating ka rin sa point natitigil lang yung buhay. Kahit na gaano ka pa ka-train, no? Ka-train ang iyong body. Pwede natin siyang ma-prevent ng konti, ma-delay ng konti, pero at the end of the day, kahit nandun ka pa sa kalakasan mo, tinrain mo ang iyong katawan bilang isang malakas na katawan, Olympian ka, nakikipaglaban ka sa ibang bansa pagdating sa bodybuilding or gymnastics, nasa peak condition ng katawan mo, pero anytime, pag kinuha yan ng Diyos, wala na yan. Ganyan ang katotohanan ng buhay. Hindi natin control ang ating buhay. Hindi natin maiiwasan, hindi tayo makakatakas sa kamatayan. Alam nyo ba ang dahilan nito? Sabi sa Romans, ang dahilan kung bakit ang tao namamatay dahil sa ating kasalanan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kamatayan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya namamatay ang tao dahil siya ay gumagawa ng kasalanan. Ang isang mortal ay opposite sa estado ng pagiging immortal. Ano naman ngayon ang immortal? What is immortal? Ano naman ang immortal? Immortal means, next doon, immortal is someone, tingnan nyo to, who is exempt from death. Anong ibig sabihin niyan? Exempt. Pinahintulutan ng kamatayan? Hindi. Labas ito sa kamatayan. Kasi, kaya natin nasabi ang tao ay mortal dahil sa kamatayan. Pero kung hindi siya kayang hawakan ng kamatayan, edi hindi siya mortal. Walang kinalaman ng kamatayan sa kanya. No?
Walang kakayanan ng kamatayan sa kanya. Walang jurisdiction. Mas mataas itong tao na to kaysa sa kamatayan. Dahil hindi siya kayang hawakan, hindi siya kayang habulin ng kamatayan. Walang kinalaman sa kanya ang death. Itong tinatawag natin na immortal. At wala sa mundong ito ang na-prove na kayang mamuhay ng habang buhay. Ang tao, ang mga animals, living things, or non-living things. Non-living things, wala nga buhay yon, pero sila ay nadidecay. Meron silang point na sila ay matutuyo, kakalawangin, masisira, magkakaroon sila ng breaking point. Kahit yung mga pinakamatitigas na mineral sa buong mundo, magkakaroon niya ng pagkasira. And that's what we are pointing sa salitang immortality. Ito ay isang estado na tinatawag nating immortal, na ang taong ito or yung being na ito ay walang katapusan, walang kamatayan, always living, walang kamatayan, at walang pagkabulok na mangyayari sa kanya. So, kung ang mortal ay merong katapusan, ang immortal ay walang katapusan, walang kamatayan. Ganun ang glorification. Glorification is God's final process in salvation. Ito yung pinakadulo ng kaligtasan natin. Ito yung pinaka-consummation. Pagka sinabi mong ligtas ka na, it means babaguhin ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon, pero sa dulo ng buhay mo, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, doon na, finally, tatapusin ang kasalanan sa ating mga katawan. Bakit? Glorification is God's final process in salvation, which changes, papalitan ng Diyos ang ating mga namamatay na katawan sa isang katawan na hindi na namamatay. Pero hindi lang yun, mga kapatid, meron pang mas malalim na pinakita si Paul na argumento na itong katawan na ipapalit ay hindi lang basta papalitan for the sake of papalitan. May rason kung bakit papalitan ang ating mga mortal bodies into an immortal bodies. At bago tayo pumasok sa basis, gusto ko to sa inyo itanong. Ang langit ay isang perpektong lugar. Ang langit ay isang perpektong lugar, nandoon ang kabanalan, nandoon ang kadakilaan ng Diyos. Ang tanong, makakapasok ba tayo sa langit? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Sige. Nag-aaral naman tayo eh. Yes or no? Sa kabila, yes or no? Makakapasok ba tayo sa langit na perpekto? Yes or no? Doubtful kayo Hindi, pero maganda yan hindi nyo mawari kung ano ba. Makakapasok ba tayo? Hindi. Parang hindi kayo ligtas Makakapasok kayo? Hindi. Makakapasok ba tayo? Hindi. Ano po? Sige. Bakit nyo nasabi makakapasok? Sige po, sis. Okay, dahil niligtas tayo mula sa kasalanan, no? Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Diba? Natotoo po yun. Kaya tayo makakapunta ng langit. Pero hindi tayo makakapasok ng langit. Kasi ang langit ay isang perpektong lugar. Ngayon, itong katawan natin ay katawan ng kasalanan. Paano makakapasok yan? Doon. Nagigets nyo? Paano makakapasok ang isang makasalanang katawan sa isang perpekto at banal na lugar? Paano? No? Ang lugar na yon ay hindi physical.
ito ay spiritual na lugar? Ito ang tanong na sasagutin natin ngayong umaga. Ito yung glorification. Ulitin natin ang ibig sabihin ng glorification. Ang glorification ay ang final na proseso sa salvation natin. This is the climax. Ito yung finale ng ating kaligtasan. Ngayon, naligtas ka, nakilala mo ang Panginoon, patuloy ka sa buhay mo, nabubuhay ka, sumusunod sa Panginoon, iniiwasan ang kasalanan, tumatalikod sa kasalanan, sumusunod sa kabanalan, sumusunod sa righteousness ng Diyos. Pero pagdating ng panahon na tayo ay namatay na, or bumalik na ang Diyos, ang naghihintay na lang sa atin yung final na aksyon ng Diyos para matapos completely and finally ang kasalanan sa atin. Okay? Kasi kahit na naligtas ka na, hiniwalay ka na ng Diyos, nandyan pa rin yung katawan mo eh. Hihilain ka pa rin yan sa kasalanan. Kahit na nung Sunday nagpupuri ka sa Diyos, kumakanta ka, pinupurihan mo ang Diyos, pagkagising mo, di ba? Tapos yung kapatid mo o yung anak mo, pasaway, lumalabas yung dating hindi ligtas na ikaw. Di ba? Nandiyan ang temptation ng kasalanan. Ang glorification, ang sagot. Ito ang final conclusion, final solution. Pero hindi ito separate na solution. Kasama ito sa salvation. This is our future. Ito ang pinakahuling parte ng salvation. Niligtas ka ng Diyos, nanampalataya ka, nilinis ka, pinatawad ka, diniklara kang walang kasalanan, pero habang buhay ka pa, patuloy ka pa sa sanctification, iniiwas ka, inaalis ka ng Holy Spirit mula sa kasalanan, pero ang dulo nito ay ang ating glorification. Simulan natin ang biblical basis ng glorification. Ano ba ang sinasabi ng Bible pagdating sa glorification? Simulan natin sa number 1. Kailan ba mangyayari ang glorification? When does glorification happen? Kailan mangyayari na ang prosesong ito sa ating salvation na gagawin ng Diyos, papalitan niya ang ating mortal, namamatay at nabubulok na katawan sa isang katawan na hindi na namamatay at wala nang katapusan, wala nang kamatayan. Kailan ito nangyayari? The answer will be on Colossians chapter 3 verse 4. If you would open your Bibles with me. Okay? Ano sabi niyo sa verse 4? At pagtapos ito ay magpipray tayo, no? Pagkatapos ng reading natin ng verse na ito. Itong simula natin. Diyan na kayo, say amen. Okay, let's all stand up. Basahin natin ang Colossians 3:4. At sabay-sabay natin basahin. Verse 4, diyan na kayo, say amen. Diyan na po kayo, Colossians 3:4. Asan ang Bible mo? Kunin mo. Ikaw dapat may Bible. Okay, verse 4, let's read. Go. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also, pansinin niyo yung word, then shall you, ikaw, then shall ye also appear with Him in glory. Makakasama mo siya in glory. Hindi kanya dadalhin lang, kundi makakasama mo siya in glory. Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you sa amin pong topic ngayong umaga. We pray and ask your wisdom, Lord. Alam po namin na hindi namin ito mag-grasp buong buo. Pero Panginoon, I pray, Panginoon, kasama ang mga kapatid na ito na maintindihan namin ang glory ng doctrine ng glorification kung saan, Panginoon, ito ang pinakadulo, ang consummation ng aming salvation, ang finale ng aming salvation, Panginoon, kung saan tatapusin niyo na
ang hawak ng kasalanan sa aming buhay at isasama nyo kami sa inyong kaharian at doon, Panginoon, ay habang buhay kami magpupuri sa isang Diyos na dakila na nagbigay ng buhay at kaligtasan. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, amin nagpagligtas. Amen. Thank you very much. When Christ, kapag si Kristo, ibig sabihin ng word na when is ano? Doon sa mga nag-aaral ng English, ano ibig sabihin ng when? It speaks of place. It speaks of time. Ibig sabihin ng when, dinidescribe ng when, yung oras kung kailan mangyayari ang ating glorification. So ang tanong, when does glorification happen? The answer is, when Christ appears, we will also appear with Him in glory. You see that? Yan ang glorification. Next doon. When Christ appears, we will also appear with Him. We will also appear with Him in glory. Ito ang pangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ito ang kukumpleto doon sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him ay hindi na siya mapapahamak kung hindi magkakaroon siya ng ng buhay na walang katapusan. Ito yung simula nun. Ang buhay na walang katapusan ay hindi natin ma-achieve sa ating katawan. Kung hindi, matatanggap natin yung buhay na walang hanggan kapag dumating na ang Panginoong Jesucristo at makakasama na natin siya in glory. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sariling katawan. Hindi mo yun kaya. Number 2, paano nangyayari ang glorification? How does glorification happen? Ito number 2 natin. Buksan natin sa Romans chapter 8 verse 11. Okay? Romans chapter 8 verse 11. Are you there? Say amen. Diyan na kayo? Amen. Verse 11. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you. Okay? Look at that carefully. Kung ang Espiritu ng Diyos, this is the Holy Spirit, na bumuhay kay Kristo, ay nasa'yo, okay? Nasa'yo. Ibig sabihin nito, pag nanampalataya ka, kung naalala niyo yung pinag-usapan natin, kapag manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, babautismuhan ka ng Holy Spirit, ididikit ka sa ginawa ni Kristo sa krus, at siya ay mananatili sa iyo at tutulong sa iyo sa iyong sanctification, at araw-araw tutulungan ka ng magbago, lumayo sa kasalanan, tumalikod sa kasalanan. Ngayon, ang sabi ng Romans 8:11, kung nasa iyo yung Spiritong yon, kung nasa iyo yon, siya na bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan, siya rin ang magbibigay buhay sa iyong mortal, nabubulok, namamatay na katawan by His Spirit. Sa pamamagitan ng Spirito na nasaan daw? Nakatira saan? Sa'yo. Na nakatira sa'yo. Ibig sabihin, paano mangyayari ang glorification? Kapag dumating na ang Panginoong Jesucristo, at nasa iyo ang banal na Espiritu, kasama mo ang banal na Espiritu, ibig sabihin nun, patuloy kang sumusunod sa Diyos, patuloy mong kinikilala ang Diyos, patuloy kang nababago sa iyong buhay, kasama mo ang Holy Spirit. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, yung bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan, yun rin ang magbibigay ng buhay sa iyong namamatay, nabubulok na katawan.
Nakita nyo yun? Ang description ng Biblia sa ating katawan ay bibigyan ng buhay. Dahil itong katawan na to ay talagang nandoon sa kasalanan. Hinihilan ng ating katawan ang ating sarili sa kasalanan. No? Saan nagmumula ang temptation? Mata. Sa flesh. Sa pride. You see that? Pero ang gagawin ng Espiritu, bibigyan niya ito ng buhay. Makikita natin ito. Ito ang unang punto natin. Paano? Paano nangyayari ang glorification? Letter A, by God. Through the Holy Spirit, we will be given life. See that? Hindi ikaw ang magbibigay ng buhay sa sarili mo. Hindi mo yung kaya. Hindi mo nga hawak ang buhay mo. Paano mo mabibigyan ng buhay sa sarili mo? Di ba? Kahit maging successful ka, hindi mo hawak ang buhay mo. It's God who holds our life. Kaya pagdating ng panahon, dapat sigurado ka na kay Kristo ka. Dahil pag bumalik ulit ang Panginoong Jesucristo, ang tanong, na kay Kristo ka ba o wala? No? At dahil lang nagbibigay ng buhay ay ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Now, open our Bibles on Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Gusto kong i-underline nyo tong word na ito sa inyong mga Bibles. At ang sinasabi ko nga, kung kaya nyong pag-ipunan, kung kaya nyong mag-ipon at bumili ng Bible na naiintindihan ninyo, example, Tagalog. Mas prefer mo Tagalog, I recommend you buy a Tagalog Bible. No? Or kung kaya mo talagang i-digest ang KJV, okay lang rin. No? Or yung Modern English, okay lang rin yun. Kasi yan ang makakatulong sa inyo. Kung hindi mo naiintindihan yung binabasa mo, paano ka matutulungan ng binabasa mo? Hindi mo naiintindihan. Kaya get a Bible na naiintindihan ninyo. Tagalog, Bicolano, Cebuano, or yung Bible na naiintindihan ninyo. Philippians chapter 3 verse 20. Sapagkat, verse 20, ang ating pagkamamamayan. Tingnan niyo yan sa Tagalog ha. Pagkamamamayan. Ano yan sa King James Version? Ano yung word na ginamit? For our conversation. No? Pero ang usage ng conversation, kasi Old English ito, yung usage niyan is citizenship. Pagkamamamayan. Doon ka na ngayon. No? Doon ka na ngayon nakatira. Doon na yung iyong tahanan. Hindi na sa lupa. Ang citizenship natin na mga nasa Panginoon na, nanampalataya na sa Panginoon ay saan na? Sa kalangitan. You see that? Diba? Our citizenship is in heaven. And from there, mula roon, ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga mananampalataya naghihintay sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi gusto na nating umuwi, makasama ang Panginoon doon sa walang hanggang kaharian ng Diyos, walang hanggang kapayapaan at pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan, na nagbigay ng buhay, na nagbigay ng lahat ng bagay. No? Yun ang ating citizenship, doon tayo uuwi. Yun ang ating final na pupuntahan pagtapos ng buhay natin, or kung tumagal ka man, dumating ang Panginoong Jesucristo, doon niya tayo bibigyan ng glorification. No? Verse 21. Ang last na ginamit ay ang Panginoong Jesucristo. Hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, 21, na ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang ilalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Anong makita natin doon? Letter B,
This new life, yung bagong buhay na ibibigay sa atin, will change our mortal earthly bodies into what? To be like His glorious body. Ibig sabihin pala, merong framework yung ating bagong katawan. Merong paghahanguan, no? Merong pinanggagalingan. Ibig sabihin, pag tayo ay babaguhin na ng Panginoon, ang gagawin niya, yung ating lupang katawan ay papalitan niya doon sa katawan na tulad ng sa Kanya. Nakuha natin yon? Kaya kung paano tayo namatay kasama ni Kristo, bubuhayin rin tayo kasama niya sa bagong buhay, pero sa dulo ng buhay natin ay papalitan rin yung ating katawan tulad sa katawan na meron. Sino? Ang Panginoong Hesukristo na namatay at binuhay. Nakita niyo yun? A glorified body. Ganun nangyayari ang glorification. Okay? Ngayon, number 3, ang tanong, sino ang mga babaguhin? Sino yung mga babaguhin? Okay? Buksan natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Kung may note mo kayo, isulat nyo ito kasi mahalaga ang doctrine ng glorification para every time na nagda-doubt kayo, ano ba, ligtas ba talaga ako? Ano ba talagang plano ko sa buhay ko? Tingnan mo itong napag-usapan natin. Meron pala akong pupuntahan. Hindi na pala ako tagalupa. Hintayin ko dapat ang Panginoong Hesukristo habang nabubuhay pa ako. No? Maghintay tayo at magpalakasan tayo. On 1 Corinthians chapter 15 verse 51, andiyan na kayo, say amen. 51, andiyan na? How about dito, sa kabila? Andiyan na kayo, verse 51? Andiyan na po ba kayo? Sure kayo Baka nag-o-okay, bubukas pa lang. Okay, verse 51, babasahin natin. Ngunit, makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga na hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sino ang mga babaguhin? Ang babaguhin ay ang mga Kristiyano. Lahat ng mananampalataya kay Kristo ay babaguhin. Lahat, walang maiiwan. Lahat ng na kay Kristo, lahat ng mananampalataya kay Kristo ay babaguhin. Ang sagot, all will be changed. Sino yon? Sino yung mga kasama dun sa all? Yung mga namatay na kay Kristo at yung mga nabubuhay pa na sumusunod at kasama ang Panginoong Hesukristo. Nakukuha po ba natin? Okay? Yung sagot sa number 3, sino ang mga babaguhin? Yung mga taong patay na kay Kristo at yung mga buhay na patuloy pa nabubuhay kasama ang Panginoong Hesukristo. Nagets ba natin yung point number 3? Nagets nyo kung sino yung bubuhayin? Okay? Lahat ng kay Kristo. Kasama yung mga namatay na, sila yung mga una. Sunod yung mga makakatagal, yung mga nabubuhay pa, tayo ang susunod. Okay? Sana all. Buhay pa. Pag dumating ang Panginoong Hesukristo. No, kaya maghintay tayo, Lord. Bilisan mo naman. Diba? Oo, kasi mas maganda na masaksihan mo talaga yung pagtunog ng trompeta, sabi ng 1 Corinthians 15. Sa isang kisap mata, tutunog ang isang malakas na trompeta, nandiyan na ang Panginoong Hesukristo. Oh, di ba? Yung mga nagdadalawang isip pa, magugulat, yan na. Patay tayo dyan, no? Pero yung mga nasa Kanya, yun yung hinihintay nila, Lord, ang hinihiling nila, yung word na consume, ibig sabihin nun, bilisan mo, Panginoon, tuparin mo. Yan, yun yung word. Tuparin mo ang iyong pagdadating. Yun yung word na hinahanap ko. Yung consummation, yung pagtutupad. Wala kasing direktang Tagalog yung consummation Pag sinabi kasing consume, kakainin or gagamitin, lulubusin. Pero pagka ginamit natin doon sa word na consume our salvation, ibig sabihin, tapusin mo tuparin mo ang aming kaligtasan. No? Nakuha natin?
tuparin mo ang aming kaligtasan. At, opo, yung kaligtasan na yon, ihihiwalay niya na tayo sa makasalanan ng katawang ito. Papalitan niya ito ng isang glorified body na walang paghahanap ng kasalanan at wala ng kasalanan. Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, makakapasok ba tayo sa langit? Yes, dahil tayo ay niligtas ng Diyos, pero hindi pa. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Kapag binago na ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo ang ating katawan, makakapasok na tayo doon sa perpekto at banal na kalangitan. Okay? Nakuha ba natin? Eto na. Papasok na tayo sa technical ng konti. Kaya bear with me, hawakan nyo inyong mga Bibles, kasi technical ito ng konti. At ginawan ko ito ng table, ginawan ko ito ng graph para mabilis natin masundan. Number 4. Ang argumento ni Paul, number 4 doon, ito yung argumento ni Paul pagdating sa resurrection of the body. Okay? Ito yung tinatawag nating the seed analogy. Okay? The seed analogy for the resurrection of the body. No? Diyan, bibigyan tayo ng argumento ni Paul na kung papaano ang isang butil ng seed, no? Ano ang Tagalog ng seed? Binhi, yan. Mahina ako sa Tagalog. Okay, yung binhi ay hindi tulad o hindi kapares ng itsura sa kanyang yung kanyang lalakihan. Dahil yung binhi ay binhi, yung plant ay plant. Nagets natin? Magkaiba yun. Yung plant, merong stem, may mga dahon, pero yung binhi ay butil. Nagets natin? Okay. So, buksan nyo sa 1 Corinthians 15:37 to 56. Okay? Dahil dadahan-dahanin natin ito, gusto ko makita ninyo yung argumento ni Paul sa kanyang analogy. Gusto niyang i-prove yung point dito na ang ating glorification o yung resurrection of the body ay hindi nagmumula sa tao, kung hindi nagmumula sa Diyos. Ito yung magiging argumento ni Paul dito. Buksan natin 1 Corinthians chapter 15 verse 37 to 56. Diyan na kayo, say amen. Diyan na kayo? Hawakan yung mga Bibles nyo kasi pag kayo nawala ng isang iglap, hindi nyo na ito masusundan. Hindi, joke lang. Okay? Meron naman tayo dyang visuals. At sana nasusundan yung ating visuals, no? Okay, chapter 15, verse 37 tayo mag-start. Siguro simulan natin sa verse 35. Kasi doon yung may nagtanong sa kanya. But some man, verse 35, doon, pwede pakilabas, 1 Corinthians 15, verse 35. But some man will say, how are the dead raised up? Paano ang patay bubuhayin muli? And what body do they come? No? Kung bubuhayin sila ulit, ano nang itsura ng katawan nila? No? Verse 36, sabi ni Paul, the fool. Ang sabi niya dyan, look at this carefully, ang iyong inyasik ay hindi mabubuhay, malibang ito ay mamatay. 37. And, tingnan niyo ito mabuti. 37 tayo. And, at ang iyong inyasik ay hindi ang siya na nga naging katawan. Yung hinasik mo na butil, hindi siya yung katawan, magkaiba yon. Pero yung katawan ay nanggaling saan? Nanggaling sa itinanim. Yung tinanim mo, nagkaroon ng katawan. Pero iba yung katawan sa binhi. Iba yung itsura ng katawan ng halaman sa binhi. Gets natin? Magkaiba yun. Yun yung ni Paul, argumento ni Paul. Okay? Kundi ang binhi lamang, marahil ay sa trigo,
o ilan sa ibang mga butil. Okay, next, 38. Diyan muna tayo mag-end. Bibigyan natin ng mga puntos ito, 38. Sabi sa 38, subalit, tingnan nyo to, ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon saan? Ayon sa kanyang? Ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ayon sa plano ng Diyos. At sa bawat uri ng binhi ay kanyang sariling katawan nito. Ano ibig sabihin nun? Sa bawat uri ng binhi ay sariling katawan nito. I-explain niyo yun doon mamaya, pero doon muna tayo sa 37 to 38. Bigyan natin ito ng mga puntos doon. Pwede pakilabas. Una, na makikita natin dito, yung binhi na tinanim mo ay binhi lamang. Hindi yun yung katawan ng halaman. Sabi ng verse 27. Okay? Pangalawa, yung binhi ay hindi yung katawan ng halaman. No? Pag tumubo yun, hindi yun ang binhi. Hindi na yun binhi. No? Ibang katawan na yun. Gets natin? Ang binhi para sa lupa, ang katawan naman ay para sa pagtubo. No? Magkaiba yun. Magkaibang pangsyon na katawan. Yung isa para sa lupa, para manutrient ng lupa. Yung isa naman ay para magbunga at para di ba? Magkaiba ang katawan ng binhi at ng halaman. Pero ang halaman ay nagmula saan? Sa binhi. Dapat makuha niyo yung analogy na yan. Okay? Magkaiba sila pero nagmula itong halaman saan? Doon sa binhi. Nagmula siya sa binhi. Okay? Next. God gives the seed a body just as He planned. Kahit yung ating mga tinatanim, no? Ang Diyos ang nagpapatubo dyan. Ang Diyos rin ang pwedeng hindi magpatubo dyan. Diba? Pero ang Diyos ang nagbibigay ng body ayon sa kanyang plano. Sabi ng verse 38. At ang sabi ni Paul, pinakauli sa puntos natin, ganun rin ang ating glorification. Ganun rin daw ang glorification natin. Ganun rin ang pagbubuhay sa katawan. Ganun ang itsura ng glorification. Nakuha ba? Nakuha ba yung mga puntos? Okay? Wala namang question dyan? Walang question? Okay? Start pa lang yan ng analogy. I-explain niya yan. Okay? Kaya, hawakan nyo lang ang Bibles nyo at pupunta tayo sa susunod. Okay? Ngayon, nasubukan natin to. Okay? Dahil nandiyan ka, Christian, meron ka bang na Bible dyan? Sige. Basahin mo yung verse 39 to 41. Okay? Doon may mic ba tayo doon? Na pwedeng maano? Okay? Sige, verse 39 to 41, gusto kong basahin mo yan. 39, magsimula ka sa verse, ito, Mike. Verse 39 to 41. 1 Corinthians 15. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds. 40. There are also celestial bodies, and bodies terrestrial, but the glory of celestial is one, Okay. and the glory of the terrestrial is another. 41. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the star. For one star different from another stars in glory. Okay, thank you very much, Christian. Ano makukuha natin doon sa kanyang binasa? Okay? Simulan natin sa verse 39. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, ganun rin daw yung itsura ng ating pagkabuhay muli, no? O yung ating
glorification. Kung paano yung binhi ay hindi tulad ng itinanim, ganun rin daw ang itsura ng ating glorification. Saang paraan? Sabi sa 39, hindi lahat ng halaman ay magkakatulad. So merong magkakaibang halaman. Subalit may isang uri para sa saan? Para sa tao. May isang uri, no? Lahat tayo ay magkakaparehas ng katawan. Hindi naman yung ibang malaki, yung ibang maliit. Hindi yun ang ibig sabihin. Ano ang pagkakapare-parehas natin? Okay? Ano pagkakapare-parehas natin? Sige, mamaya sasagutin natin yan. Ilagay nyo lang yun na question sa inyong isipan. At ibang laman para sa mga hayop, ibang laman para sa mga ibon, at ibang laman para sa mga isda. Ibig sabihin, ang ginawa ng Diyos ay iba-iba para sa iba't ibang klase ng kanyang creation. Merong katawan para sa halaman, merong katawan para sa mga ibon, sa mga animals, sa isda, at may katawan para sa mga tao. Okay? Nakita niyo yun? Verse 40, mayroong mga katawang makalangit, look at that, may mga katawang makalangit, at may katawang makalupa. Ang ibig sabihin dito ng makalangit at makalupa is this. Yung makalangit ay yung mga bagay na nasa panlangit. At meron namang mga katawan na panglupa lamang, no? Ibig sabihin nun, merong binigay ang Diyos ng mga katawan na fit sa kalangitan. Okay? Dahil ang tao hindi yun kayang lumipad. At hindi kakayanin ng tao ang altitude, ang nipis ng hangin doon. Pero ang ibon kaya nila. Kasi ang kanilang katawan ay ginawa para talaga doon. Ang isda naman, kaya nga, ang tao kailangan niya ng helicopter o kaya ng airplane para makapunta sa langit. At kailangan naman niya ng scuba gear or ng submarine para makailalim sa tubig. Dahil hindi para pantubig ang katawan ng tao. Pero yung mga isda, yung mga pating, yung mga octopus, ang katawan nila talagang pang ilalim ng dagat. Ganun ang ginawa ng Diyos. Iba-ibang klaseng katawan binigay niya sa iba't ibang klaseng creation. Pero sa tao, iisa lang ang binigay sa atin. Okay? Hindi lang yon. Verse 41. Mayroong kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan. At iba ang kaluwalhatian ng mga bituin sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Iba-ibang glory, iba-ibang ganda, iba-ibang nakadakilaan. Bakit? Kasi sabi sa Genesis, pagtapos ng Diyos gawin ang mundo, ang lahat ng nasa mundo, it was good. Nakita niyo yun? Good. Maganda. Yung ginawa ng Diyos. Kaya lahat ng binigay niyang katawan sa lahat ng klase ng mga tao at animals ay perfect pa kung saan sila ilalagay. Alam niyo ba kung paano nasisira ang mga katawang ito? Dahil sa kasalanan ng tao. No? Kung bakit may mga complication ang mga tao ngayon kasi yung lolo at lola nyo noon ay hindi nag-ingat sa kanilang mga kinakain. No? Sa kanilang mga bisyo. Kaya pagdating sa inyo, asthmatic, napapamana sa gene pool, paglabas ninyo, nandoon yung genes na yon. Dala-dala yung sakit na yon. You see that? Yun ang danger pag hindi nyo inayos ang inyong buhay. Kasi lahat ng ginawa ng Diyos is good. Dahil siya ay isang good na Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos ay may glory. Dahil ang Diyos ay punong-puno ng glory. Kaya lahat ng gagawin niya ay may glory. Kaya lahat ng creation ng Diyos ay maganda. Ang tao lang ang sumisira. However, ang focus natin dito ay ang pagkakaiba-iba na binigay ng Diyos. Ngayon, titingnan natin itong graph na ginawa ko para masundan natin yung
comparison na binigay ng ano. At kung pwede doon takpan mo muna yung iba habang na dinidiscuss natin, per row mo siya ilabas, takpan mo muna yung ibang row ng puting shape na box. Okay? So, ang unang difference na ano natin na ipapakita natin dito is ito. Punta tayo lahat sa verse 42. Okay? Punta tayo lahat sa verse 42. Doon pakiredy yung table, no? Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Tulad sa inargue ni Paul kanina, ang itinanim ay iba sa katawan, no? Ganon rin daw ang muling pagkabuhay, ganon rin ang ating glorification. Itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Tingnan niyo ito mabuti. Sa kabila, ito yung katawan na tinanim. Ang word dito is sown. Itinanim. Ito yung earthly body natin. Sa kabila naman, yung body na ni-raise. No? Yung binigyan ng buhay ng Diyos. Ito naman yung heavenly body. Unang comparison, pakilabas nyo doon. Sige, next. Ibaba lang ng konti. Okay. Una. Okay, nakikita nyo ba? O hindi? Doon, pakizoom nga ng konti. hindi pala nila nakikita. Maliit na, maliit. Sige. I-zoom mo para makita ng lahat. Alam niyo kung bakit hindi niyo nakikita? Nasa likuran kayo. Pumunta kaya kayo sa harapan. Ang lalayo nyo eh. Tapos, reklamo kayo din nakikita. Yan, okay. Nakita, iyan mo. I-zoom mo doon. Okay. Doon muna tayo sa una, sa earthly, no? Doon, paki-zoom. Sabi dyan, habang zino-zoom ni Don, babasahin ko, diverse in flesh, yet of the earthly nature. Ginamit niya dyan yung analogy ng araw, buwan, bituin, para i-prove na ang Diyos ay nag-create ng iba't ibang magaganda at glory-filled na body. No? Yung mga yakap nyo na aso ngayon, ang Diyos ang gumawa niyan. Yung mga pusa na kinaiinisan nyo, yung ibon na lumilipad, yung mga isda sa dagat, ang Diyos ang gumawa niyan perfectly. Ginawa yan ng Diyos iba't ibang katawan, pero sila ay para sila saan? Para sila dito sa mundong ito. Yung katawan ng mga ibon para sa himpapawid sa mundong ito. Yung katawan ng mga isda para sa tubig sa mundong ito. Tubig alat, tubig tabang, no? Ginawa yun ng Diyos para doon. Meron naman siyang ginawa na parehas panlupa at pandagat na katawan, yung mga mamal sa tubig, no? Mga walring, mga ano ganun. Walrus pala, walring. Pokemon yun no? Walrus, hindi walring walrus. Tapos, ano pa, mga yung whale, no? Pero hindi yun nakakapunta sa lupa. Yung reptile, no? Mga cold-blooded, ginawa talaga yun ng Diyos para sila ay mag-live sa jungle na kung saan talagang cold for the ano sila. Diba? Yung mga animal sa desert, para talaga sila doon sa environment na yun. At hindi lang yun, binigyan sila ng Diyos ng kakayahan mag-adapt. No? At baguhin ang kanilang mga body, pero hindi mabago yung kanilang klase ng animal kung hindi mag-adapt lang sa environment. No? That's why we also believe in evolution, hindi sa macro. We believe in microevolution. Kung saan nag-a-adapt ang animals based sa kanilang environment, nagpapalit. Yung mga squirrel nagkakaroon ng mga iba't ibang klaseng adoption, no? 'Di ba? So, pero hindi naman sa point na tulad nung yung T-Rex naging manok. No, hindi ganoon
No? But yung observable and traceable na mga animal changes at history. Pero yung mga absurd, unprovable claims tulad nung monkey to human, it's not yet provable. No? Hindi tayo naniniwala doon. Ang tawag doon ay macro. We believe in micro. Animals adapt, people adapt, dahil ang mga tao pag tumira sila sa mga malalamig na klimang bansa, kumakapal ang kanilang mga balat para i-accommodate yung klima na yon. That's why nag-a-adapt rin tayo. Ganun ang creation ng Diyos. No? It is for this earthly sphere, ang tawagan ng ibang scientist dyan, this wet bedrock. Di ba? Itong wet rock na ito na ating ino-occupy. Di ba? Tamang-tama yung hangin, hindi poisonous para sa atin, tamang-tama lang. Tamang-tama ang gravity, ang katawan natin, kayang-kayang mag-accommodate ng gravity, hindi sobrang lambot ng skin na pag naglalakad ka ay talagang hinihila ng gravity yung ating skin, di ba? It is enough, it is perfect in everything pagdating sa ano. Ang sumisira lang ng nature natin, sino? Tao. Di ba? Kaya may global warming. Di ba? Wala nang matapakan ngayon yung mga walrus doon sa mga ice parts ng Earth. Di ba? Kasi natutunaw na dahil sa global warming, dahil rin naman sa pollution na ating ginagawa. Kaya tayo ang sumisira ng creation ng Diyos. Pero ang gawa ng Diyos is all good. It is all perfect for this earth, for this body. Yung body na to is perfect for this earth. However, itong bagong body na i-raise is a new kind of body. Hindi yun para panlupa. Yung bodyng ibibigay ng Diyos, yung bodyng ipapalit ng Diyos is a heavenly body. A spiritual body, hindi na nabubulok, hindi na kinakalawang. Yun ang point natin sa verse 39 to 41. Nakuha po ba? Nakuha ba natin? Okay. Verse 42 tayo. Verse 42. Diyan na kayo, verse 42. Ganun rin ang ating resurrection from the dead. It is, ang sown, ibig sabihin yan, tinanim. Itinanim sa corruption at ni-raise saan? Sa incorruption. If we would look at this, next row doon. Okay, pakilabas ng next row. Ang ating katawan, ang ating earthly bodies is planted in corruption. Ibig sabihin ng corruption is perishable and mortal. May kamatayan, mabubulok, mawawala. Yan ang ating mortal bodies. However, yung body na i-raise ng Diyos is raised in incorruption. It is imperishable and it is immortal, without death, hindi na namamatay. No? Nasa state na siya na hindi na siya mamamatay. Ito yung ibibigay na bagong katawan ng Diyos. Hindi na rin ito mabubulok, hindi na rin ito kakalawangin, hindi na malalagas ang ngipin, hindi na malalagas ang buhok, or anything na nangyayari because of old age as our bodies go to its final and ultimate age. At pag namatay na tayo, wala nang function yan, mabubulok na, it will decay. Itong katawan na gagawin ng Diyos ay hindi na mabubulok. Dahil hindi ito gawa sa lupa. Hindi ito gawa sa dust na mula sa earth na ito. Kung kanina, gawa sa perishable body, sa mortal body, gawa sa dust. Ito namang body na to ay gawa sa spirit. That's the difference. Diyan sa verse 42. Kaya sabi sa verse 43, it is sown in dishonor, it is raised in glory. Next row doon. And then, it is sown in weakness, it is raised in power. Verse 43a and verse 43b. Next mo na yung dalawang row dyan. Yan.
planted in dishonor, planted in weakness, tayo ay nabuhay sa mundong ito in weakness and in dishonor. Anong ibig mo sabihin, Brother David? Akala ko ba lahat ng ginawa ng Diyos good? Yes, pero may nakakalimutan kayo. Ano nangyari pagtapos ng creation? Ano nangyari pagtapos ng creation? Kumain sino? Sino? Yung mga lalaki sasabihin si Eva. Yes, si Eva ang kumain ng apple, pero sino ang hinanap na ng Diyos? Sino? Yung tatay. Yung responsable sa pamilya. Sino yon? Yung mga biblical man. Dapat. Aakuin dapat nila. Dapat siya yung nagsabi sa kanyang asawa na, mali yan. Halika, punta tayo sa Diyos. Ang nangyari, sinamahan niyang magtago. Siya yung nagyaya, tago tayo, nakakahiya sa Diyos. Imbis na dalhin niya yung asawa niya sa Diyos, dinala niya papalayo sa Diyos. At nung hinanap sila ng Diyos, anong sabi niya? Ito kasi, imbis na sabihin niyang kasama siya, itinuro niya pa yung kanya. Ganon si Adan. Yun ang dapat iiwasan natin. At sa ating mga lalaki, kung magkakapamilya kayo, iiwasan niyo yun. Ang mga lalaki ay responsible takers. No? The moment na hinanap sila ng Diyos at kinonfront sila ng Diyos, itinuro niya dapat sa sarili niya yung blame. Kita niyo yun? Ha? Mga kalalakihan? Oh? Nagigas mo? Pag lalaki, ikaw ang responsible. No? Kahit nagkamali yung iyong asawa dahil ikaw ang lalaki, iti-take mo yung blame, ikaw ang gagawa ng accountability, tuturuan mo siya, mali yan, lapit tayo sa Diyos, hingi tayo ng tawad. Ang ginawa ni Adan, nagtago. At nung kinonfront sila ng Diyos, hindi yung babae kasi, imbis na tinuro niya sa kanya. You see that? We are planted in dishonor. Pagkatapos ng fall, pagkatapos inilagay ang kamatayan sa lahat ng creation dahil sa kasalanan ng tao, what happened? Lahat ng lumabas sa kanila is planted in dishonor. Wala nang pakialam sa Diyos, puro kasamaan ang nasa isip, puro pansarili, pride, lust of the flesh, lust of the eyes, walang pakialam sa Diyos. Kaya kung kayo ngayon nasa Diyos at kilala nyo ang Diyos, magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo. Dahil nakilala nyo ang Diyos through the gospel na ibinigay niya para mailigtas ang tao. Pero ang question ay may iwan sa inyo, maniniwala ka ba sa ginawa ni Kristo at tatalikuran mo yung kasalanan mo o magpapatuloy ka sa kasalanan mo at tanggapin ang kabayaran ng kasalanan? We are planted in dishonor, planted in weakness. Pero kung nakay Kristo ka, pagdating na si Kristo ay bumalik muli, sa kabila doon, we will be raised in glory. See that? Raised in glory. Raised in strength. Next, verse 44. Tingin niyo sa verse 44. It is sown, itinanim ito saan? Sa natural body. It is sown a natural body, pero the difference is, it is raised a spiritual body. What's the difference? A natural body is a physical body. Pwede doon pakinex mong row. Planted as a natural body means mortal, suited for earth. Suited para sa mundong ito. Pero, yung bubuhay ng Diyos na katawan is not a natural body, hindi natural body, but rather, it is a spiritual body. Ano ibig sabihin nun? It is suited for what? Suited siya for heaven. Suited siya for heaven. Hindi ka makakapasok sa kalangitan na hindi ka perpekto, hindi ka glorified, hindi ka holy at righteous. Hindi makakapasok ang makasalanang katawan natin sa kalangitan. That's why glorification is a very important doctrine para sa ating mga Kristyano. When Christ shall come again, yung mga nakay Kristo will be raised in strength,
and honor. Babaguhin yung karumihan, kahinaan ng katawan natin sa kasalanan. Babaguhin niya sa isang glorified body na hindi mabubulok, banal at righteous, gawa sa imahe tulad ni Kristo. Like Christ. You see that? Verse 47. The first man is of the earth, earthy, made of dust. Ibig sabihin yan. The second man is the Lord from heaven. Bakit nakita niya dito? Hindi siya heavenly. Kasi ang earthy, ibig sabihin nun, made from dust. Kasi hindi siya ginawa. He is eternal. No? Eternal ang Diyos. Kaya hindi siya ginawa. He is existing. He is eternal. Kaya yung katawan na ibabago sa atin ng Diyos is not temporary. It's permanent. It's eternal in nature. No? It's unlimited. It's infinite in nature. Walang katapusan na buhay kasama ang Panginoong Kristo. And that will happen sa ating glorification pag bumalik ulit ang Panginoong Kristo. Next row doon. Okay? Raised like the second man, Christ the Lord, who is from heaven. Lastly, diyan sa ating verse. Verse 49. Sabi sa verse 49, and as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Kung explain natin ito, nung ikaw ay ipinanganak, ang first man ay sino? Si Adam, na nagkasala, pinaalis sa Garden of Eden. Nung tayo ay itinanim at pinanganak sa mundong ito, dala natin ang imahe ng isang makasalanang tao. Isang makasalanang nabubulok at namamatay na tao. Pero ang pangako ng Diyos sa glorification, when Christ shall come again, yung mga patay sa Kanya at mga buhay pa sa Kanya ay babaguhin niya into what? Verse 49 ang sabi doon, a body that bears the image of the second man, the heavenly man. Sino yon? Si Christ. Tulad ng kanyang binuhay na katawan, ganon rin daw tayo bubuhayin pagdating ng panahon. Nakuha natin yung differences. Ito yung seed analogy. Kaya ngayon, gets nyo kung ano ibig sabihin, ang binhi ay binhi. Iba yun sa tumubong tanim. Magkaibang katawan yun. Pero yung tumubong tanim ay nagmula saan? Sa binhi. Dahil ang ating lupang katawan ay babaguhin. Kaya kung nakay Kristo ka, meron tayong assurance sa Panginoon. Conclusion dito sa seed analogy ni Paul, sa kanyang argument, no? Una, itong katawan na to, this body, cannot inherit, receive an immortal body, nor can be part of the kingdom of God. Saan mo naman yan, Brother David, nakuha? Tsachamba ka na naman. Verse 50, look at your Bibles. Sabi sa verse 50, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot, look at the word cannot, inherit what? Hindi mo kayang ipamanahin ng ang kingdom of God. And at the same time, yung corruption natin can never have a state of incorruption. Nabubulok ka tapos magiging hindi ka nabubulok. Kung sa basura ka, pinaghihiwalayan. Di ba? Pero mga kaibigan at mga kapatid, hindi natin kayang gawin ang sarili natin to live eternally. It's still God ang nagligtas sa atin at ang magbabago sa atin hanggang makarating tayo sa kalangitan. It's the work of God. Nakita niyo yun? No? And that's the second point. It's God who gives a body. It is God who raises and changes our corrupted body into an incorruptible body. That's the argument of Paul.
Ibig sabihin, pagdating na bumalik ulit si Kristo, kung nasa Panginoong Jesucristo ka, ang pangako niya, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life, ay totoong mapapalitan ang ating mortal and life na merong katapusan into an eternal na katawan na walang katapusan, labas sa time and space. Kung bakit namamatay ang tao? Dahil sa measurement ng time, meron lang talagang age ang tao. Kung hindi ka man mamatay sa sakit or sa unexpected circumstances, mamamatay ka sa old age. Kaya may limit ang tao. Pero ang eternal, it means wala na sa iyong effect ang oras. Hindi ka na magbibilang ng kalendaryo. Hindi, para sa mga nagtatrabaho, hindi ka na rin maghihintay ng 15:30. No. Wala nang bills. But the point is, itong pangako ng Diyos sa mga mananampalataya, ito ang final process ng salvation natin. Ligtas ka nga sa impyerno, pero patuloy ka pa rin, binabago ng Diyos sa kasalanan. Pero pag bumalik si Kristo, this is the final, the end, the conclusion of our salvation, the consummation. Tatapusin ng Diyos ang salvation natin in glorification. And this will be our last point for this morning. At magtatapos tayo dito. The finale of our salvation, according to verse 50 to 56, is this: victory over death through Christ. Nakikita natin yon? Saan mo naman yung Brother David nakuha? Buksan nyo, doon pa rin sa 1 Corinthians 15, but we will continue reading on verse 50 to verse 56. Okay? Diyan na kayo, say amen. Verse 50, verse 51, behold, I show you a mystery. Ibig sabihin ng mystery ay talagang talinghaga na hindi natin alam. Hindi nyo dapat malaman. Pero pinakita sa atin ni Paul yung talinghagang ito na hindi mo dapat malaman, pinapaalam niya sa atin. Ano yung pinapaalam niya sa atin? Verse 51, hindi tayo lahat matutulog, no? Kung hindi, ano daw? But we shall all be changed. Lahat tayo ay babaguhin. In a moment, sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trompeta, and ang mga namatay kay Kristo ay ano daw? Shall be raised incorruptible. Sila yung mauna, yung mga namatay na. No? And we shall all be changed. Kasama na dyan yung mga buhay pa. Verse 53, for this corruptible must put on, look at the word, must put on, ibig sabihin required. It is necessary na itong mortal body natin ay gawing immortal, gawing incorruptible body, gawing eternal body, dahil hindi na meant for heaven ang katawan natin. Kaya kailangan gawing meant for heaven, fit for heaven, a glorified body tulad ng katawan ni Kristo, para tayo ay makapasok sa kalangitan. That's why our premise kanina nung nag-start tayo, heaven is a perfect and holy and glorious place. Walang makasalanang makakapasok dyan. At ang salvation is where God removes us from sin, at ang final point ng salvation ay itong pagbabalik ni Kristo. Completely and finally, tatanggalin sa iyo ang kasalanan through the changing of your body from mortal to immortal. From corruptible, perishable, to incorruptible and unperishable. You see that? That's the promise of God. Letter A, death is vanquished. Ito yung sabi sa verse 54. Look at verse 54. Sabi sa verse 54, so when this corruptible, pagka pinalitan na ng Diyos ang ating nabubulok na katawan sa hindi nabubulok na katawan, at ang mortal nating buhay ay pinalitan na ng immortality. Look at this.
matutupad ang sinabi ng salita ng Diyos na ano? Death is swallowed up in victory. Natakpan ng pagkapanalo ng Diyos ang kamatayan. In what sense? In what sense? Wala nang kontrol ng kamatayan sa atin. Imagine, yung mga namatay na bubuhayin, at yung mga buhay pa ay papalitan ng katawan. Hindi na mamamatay. Wala na ang kabayaran ng kasalanan dahil ang Diyos na ang pumalit sa bagay na yon. That is why we say death is swallowed up in victory. Letter B, sabi sa verse 57, but thanks be, look at your Bibles, but thanks be to God, verse 57, which giveth us the what? The what? Give it us the, ano dyan? Victory. Hindi lang doon natapos. Through, sa pamamagitan nino, our Lord Jesus Christ. Tayo ay bubuhayin muli, makakasama ng Panginoon in eternity, makakapasok sa kalangitan dahil sa Panginoong Hesukristo. Nakita niyo yun? Simula sa kaligtasan natin, before the foundation of the world, hanggang sa pagpapalik ni Kristo, kumikilos ang Diyos para iligtas ang sa Kanya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. It's all God. It's all the work of God. We are only receivers. We are the receivers of His grace. Let's put the adjective, sovereign grace. Because it is God who acts, who does, who saves, who elects, who changes, who quickens, and make a dead man live. Salvation and glorification. Our dead body into a spiritual body. In our salvation, a sinful, depraved man into a man who has concern of his spiritual sins and my concern sa Diyos. You see that? It's all God. Ang ating part dito, doon lang sa ating sanctification. Choose to follow Christ. Choose to follow holiness. Choose to follow righteousness. Dahil ang Diyos is both righteous and holy. Lastly, 1 John chapter 3 verse 1 to 2. Ito yung pinakamaganda at mag-end tayo dito. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 1 to 2. Behold, masdan ninyo anong uri ng pag-ibig. Look at that. Anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama? That is a really good question. Kayo ba, tinanong nyo na ba sa inyong sarili, ano bang ibig sabihin ng the love of God? Mahal ako ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin nun? Natanong nyo na ba yun sa inyong sarili? Ang daming ginawa ni Kristo para sa atin. Kung hindi nyo naaaralin, it's injustice sa ginawa ng Diyos para sa atin. Nasabihin, God loves us without understanding the full, complete picture kung anong ginawa ni Kristo para sa atin. Nakakahiya na hindi natin alam yung lengths na ginawa at binigay ng Diyos para lang tayo mabuhay. No? Sabi diyan, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Verse 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, ito yung i-highlight natin dito. On your Bibles, i-underline nyo to. For we shall see Him as He is.
tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. May pang-underline kayo, i-underline nyo para maalala nyo to. Every time you open 1 Corinthians 15, mababasa nyo ito. When He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. The ultimate goal of our salvation is ibalik tayo sa Diyos. Yung nahulog na tao sa kasalanan from Adam, lahat ng taong inilabas sa mundong ito are all planted in an earthly body fit for this world, and sin corrupts our body. Pero itong change na gagawin ng Diyos, babaguhin niya tayo para isama sa lugar. Kaya kailangan fit ang ating katawan sa pupuntahan natin. Dahil kung hindi, pagtapak pa lang natin sa gate ng kalangitan, susunugin tayo sa glory ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos ng kasalanan. At ang glory ng Diyos ang pumupuksa sa lahat ng kasalanan. That's why pag nagbasa ka ng gospel, hindi ka paligtas. Pag nabasa mo ang gospel, the glory of God is in there. In what sense? When Christ died for you so your sins might be paid. Dahil ang galit ng Diyos, ibubuhos sana sa iyo, sa Kanya binuhos. That's the glory of God. His glory in weakness. Yung Kanyang pagkamatay ay ang Kanyang strength, sabi sa Isaiah. Hindi siya mahina, siya ay malakas dahil namatay siya para sa mga taong hindi naman dapat bigyan ng kaligtasan. Nakita natin yon? Mga kaibigan at mga kapatid, number 3, the ultimate goal is we shall see Christ in all His glory and be with Him. That's the ultimate point of salvation. Pag nakita natin ulit ang Panginoong Jesucristo, isa lang ibig sabihin nun, yun na. It's the final victory ng mga Kristyano. Ibig sabihin pala, Brother David, magkakasala pa kami, maghihirap pa kami dito. Yes, because it's a fallen world. Tayo ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng kasalanan, puno ng temptation, puno ng idadrag tayo papunta sa kasalanan every now and then sa ating mga opisina, sa ating mga pinapasukan, maraming mga temptation of sin. Ang tanong, will you go with them in sinning or will you follow God, follow Christ? That's always the ultimate question. Every day pagising mo, will you follow Christ or follow your anger? Labas mo yung galit mo. Di nakita yung isang tunay na human. Di ba? Kasi nilabas mo yung galit mo. But ang argument ni Paul doon sa kanyang book sa Ephesians, we are saved by grace through Christ. Sabi niya sa Romans, would we sin that grace may abound? God forbid, wag na tayo magkakasala dahil hindi na madadagdagan pa yon. Once and for all binayaran ni Kristo, magkakasala ka pa ba? Questionin mo ang pananampalataya mo, ligtas ka ba o hindi? Di ba? Kasi ang rebuke ng gospel is simple. We are sinners. Christ saved us. If you will believe doon sa ginawa ni Christ, as if you died with Him and raised up with Him. And at His second coming, sabi sa binasa natin, babaguhin niya ating katawan at makikita natin yung full glory, full beauty, full wonder ng ng tagapagligtas natin. Wala nang mystery doon. Wala nang nakatakip na mata. Lahat yon ibubunyag na doon ang kadakilaan ng Diyos. At alam nyo ba ang sabi sa New Testament na magiging reaction ng mga unbeliever? Every knee will bow sa Diyos ng pangalan na Jesucristo. Unbeliever yun Paano pa kaya tayo na unang makakasama niya on that day? May brethren, that is what we call glorification. Glorification is the end of our sanctification. Kasi bakit? Completely set apart na tayo.
Wala nang kasalanan, is a glorified body. Magkakasala ka pa ba? Grabe naman, grabe naman ano mo dyan, di ba? Hindi na, binago na yan ng Diyos. Yung for earth and then for heaven. It's the end of our sanctification. Glorification is the final concluding step in our salvation. Pag sinabi natin salvation, ito yung pinakadulo ng salvation. Glorification. Babaguhin ka ng Panginoon para isama ka na doon sa end ng ating life sa earth at papunta na sa eternity. Let's end with this. Lahat yun ay nangyari all by the glory and work of God the Father through Christ by the help of the Holy Spirit. The triune God working in our salvation secures our eternity kasama ni Christ. No? So pag-isipan niyo yan mabuti. Pero yung promise na yan ay para sa mga taong na kay Kristo na. Kung wala ka pa kay Kristo, ito ang totoo na sabi ng Biblia. Kung wala ka pa sa Panginoong Kristo, hindi mo pa naiintindihan ng gospel, ito ang sinasabi ng Biblia. Galit ang Diyos sa kasalanan. At may kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero hindi ka pinabayaan ng Diyos, binigyan niya ang kanyang anak para bayaran yung kasalanan na yun na ikaw dapat ang magbabayad sa impyerno. Gamit ang kanyang buhay, imbis na ikaw ang mamatay, siya ang namatay sa krus. At kung mananampalataya ka sa ginawa niya sa krus, ang sabi ng Biblia, papatawarin ka ng Diyos. Ililigtas ka ng Diyos sa kabayaran ng kasalanan. Gagawin kanyang anak niya, idideklara kanyang walang kasalanan, hindi dahil mabait ka, kung hindi dahil merong namatay para sa iyo, para mawala ang kasalanan mo. Idideklara kang malinis, hindi dahil malinis ka, kung hindi dahil may namatay para linisin ang kasalanan mo. At tutulungan kanyang lumayo sa kasalanan. At ang pinakauli sa lahat, pag dumating siya muli, babaguhin na niya ang ating makasalanang katawan sa isang katawan tulad sa kanya. Glorified, fit for heaven. And that's the promise of the full gospel. If you believe, matatanggap mo lahat ng blessings na yun. Okay? So, naintindihan ba natin? Naintindihan ba? Amen. At yun ang pinakamahalaga naman ngayon eh. Maintindihan nyo ang glorification. Let's all stand up. At tayo po ay mag-close with this doctrine. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong doctrine of glorification, kung saan, Panginoon, binigay ninyo ang katotohanan, Panginoon, na hindi nyo, pagtapos nyo kami iligtas, hindi nyo kami iniwanan sa aming sarili. Patuloy nyo pa rin kami, Panginoon, tinutulungan through the Holy Spirit sa aming pamumuhay. Patuloy nyo kaming nire-rebuke. Patuloy nyo kami, Panginoon, kinokorek gamit ang inyong salita, gamit ang inyong katotohanan, ang inyong holiness and righteousness in the world. Thank you, Panginoon, sa mga katotohanan ito. At Lord, we ask and pray, Panginoon, na hindi namin, Lord, makalimutan ang glorification, ang hope in the future, ang future, Panginoon, na mangyayari sa bawat isang Kristiyano, na lahat kami ay darating sa point na kami po ay matatapos sa aming mga takbuhin. Pero ang pangako nyo, kung kami ay nasa inyo, gigisingin nyo kami, bibigyan nyo kami ng bagong katawan na ready para sa habang buhay na kasiyahan sa kalangitan. Salamat, Panginoon. We give all the glory and honor sa inyong pangalan. Wala nang iba, Panginoon, ang dapat ma-highlight o storyang marinig sa umagang ito, kundi ang inyong glory lamang, ang inyong kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, aming nagpagligtasan. The people of God say, Amen. Let's have a few minute break. Kita-kita tayo ng 10:30 dito sa auditorium.